Ayun. So okay, ayan. So we're back here again sa Starbucks kasi ito lang naman ang available na place na kahit masyadong maraming tao, kapalan na lang ng muka. Yun ang panlaban natin Yun ngayon. ang puhunan. Yes. At ay, nakalimutan ko, buti na lang din. Okay. Ang ito pa rin ang Kinemi Etchus podcast. Ay, oo nga Yes. pala. Ang kept, bawal ulitin dahil baka tayo'y mapahamak. Okay. So, ah may mga guest pa rin ako, may bagong muka. Wow, Ay, mare. Ayan, Mara. so, Blind item. yes, blind item. Ako si Clint, at ang channel kong energy, yun pa rin. Same pa rin. Kailan ang sahod? Ano na? At syempre, dahil bago siya, Yes, the unahin new na natin face. siya. Hi guys! So, first time ko dito sa podcast ni Clint. At ako si Hazel and I'm channeling pagod na sa life pero fighting pa din. Ay, Ay, good shot eh. Ang showbiz. Ikaw na. hi, ako si Bev, aka Lily, and ang channel ko ay sana maging pretty pa din ako forever. Ay, Di ba gusto mo sana pero pretty lang siya. Oo nga. pretty lang? Ang face card laging andyan. Yes. Hindi ko, yan. True availability. Ayan, so, same premise pa rin tayo. Magbabasa tayo ng Reddit stories. Pero, this time, ang story natin is about school. Okay, so ito yung, ito ang running title niya, te. OA lang ba ako for making ganti sa prof ko sa evaluation since she always picks on me at tamad siya magturo? Okay. Ito kasi prof ko na to for 3 years. She never ceases to make me feel so bad about myself. Lagi na pinaparamdam that I am an ugly duckling at maitim ako lagi. Ay, Tapos pag binabati ko siya ng good morning or good afternoon, titignan niya ako from head to toe and di niya ako papansinin talaga. And di siya ganito sa ibang students. ay, ba't siya ganun? And that is not even my main issue with her. Tamad siya magturo. Like, sobrang tamad. Pag nagle-lesson siya, babasahin lang niya at i-explain. Tapos, pag di niya trip ituro, sasabihin niya, ay, ayoko yan ituro, nakakatamad, bahala na kayo dyan. And yes, nagsa-self-study kami, lol. Pero 'di ba, as a professional, it is her job to teach us to those lessons kasi siya ang master doon eh. Unless sa diploma, middle school siya galing. Kasi siya ka talaga siya magturo at wala akong natututunan sa kanya. Unlike sa iba namin na prof na spoon-fed, siya talaga wala as in. Also, we almost failed her class dahil nawala niya projects namin and said na wala daw kaming pinasa. Tapos, pag nakakakuha ng bad review sa evaluation, putak ng putak, eh sinusumpa yung mga nagbigay sa kanya ng bad reviews. Like, ma'am, please reflect on your actions before yapping kasi madaming student may issue sa'yo and sadyang may seniority card at may kapit ka kaya di ka napapaalis. Oh, kaya naman pala. And so, ito ang tanong. Pare-parehas tayong nag-college. May mga binad at inekis na ba kayong prof when it comes sa evaluation? So, ano kasi yung tanong niya? Kung okay lang ba siya? Kung Oo, okay lang ba siya bilang- kung nag-bad review siya? I think, as a college graduate myself, Oo. Tama. Bakit di naman namin sinabing hindi ka hindi, nag-graduate? I feel like, hindi ka OA dun sa part na yun. Kasi syempre, yung evaluation, hindi rin naman siya pang-attack sa mga professor natin. Especially kung ganyan yung teacher na napunta sa inyo, tama lang na yung point of view ng student is nabibigay. Kasi hindi naman din lahat para nabibigyan ng chance makapagpa-evaluate. So, kung ganun yung ginagawa niya sa'yo, napapansin, at kumbaga, for sure naapektuhan siya dyan. Hindi lang siguro niya na-expound na maayos to sa story niya. Pero kapag mga ganun sitwasyon, wag kayo natatakot nag-evaluate. Kasi ano yun, kumbaga, ano yun, karapatan niya mga tayong mga estudyante. As a Yeah. college student myself before. So, ayun, hindi siya OA for me. Mm-mm. Ako naman, in my point of view, hindi lang naman kasi siya naapektuhan. Pati yung iba niyang kaklase, te. Nawala yung project, tapos sinabi hindi sila nag-submit. Like, ano na? Anong utak yan? Diba? Like, anong thinking? Diba? Kasi kahit na may kapit ka or anak ka pa ng may-ari ng university, kailangan, marunong ka pa rin magturo ng maayos.
So, feeling ko parang hindi nawawala yung mga ganyang setup sa kahit anong. Dahil Oo. lahat yung mga, lahat, pag naging estudyante ka, parang imposible hindi ka maka-experience ng gano'ng klaseng professor. Doon na to bash sa mga professor, sa mga nasa ganyang profession. No? Pero syempre, alam naman natin, kahit Sunday work, alam natin yung may kapit lang sa talagang pinagtatrabahuan. O, ikaw ba? May in-evaluate ka na prof? Ay, oo, meron. Parang lahat, I think. Oo, meron. Meron. At saka kaya nga tayo merong ganun na meron tayong time to evaluate them as well. Kung tayo, ini-evaluate din nila tayo, performance natin, of course, it's the other way around naman. And kung paano rin natin sila na-fulfill, syempre, it's our, parang freedom natin yon or rights na malaman din nila kung ano yung napoportray nilang picture sa atin. Diba? Ako si Gets ko ba? Ako meron din ako, pero hindi ko siya papangalanan. Tsaka Pero college din. Alam mo ba yung story nung sa college? Kaya ako siya in-evaluate ng mababa. Kasi hindi niya hindi niya in-excuse yung prelims exam ko. Burol ng tatay ko nun. At ang sinabi niya sa akin, at ang sinabi niya, Hindi mo na chika. parang hindi ko. ay, pumunta ako sa office niya nun. Palakihin natin yun. Oo. Flip na lang natin yung virtual. Sige. Oo. Parang pumunta nun ako nun sa office niya. What's the reason daw? Pumunta kasi ako sa office niya noon kasi parang nag-run ako for DL. Yung kanya lang yung sablay ko para ma-qualify sa Dean's Lister. Pumunta ako sa office niya noon tapos nakiusap ako, mama, kasi prelims ko mababa sa kanya na hila. Nahugot. Tapos ganyan-ganyan, sabi ko noong time na to, I'm grieving na di ako mapasok, nakaburo yung tatay ko. And sabi niya, hindi niya daw kasalanan yun. Sinong may kasalanan? Sinong may gusto? Ginusto ni Tito na. Ate, Paano? parang ano yun? Oo, bakit- real. Alam mo, dapat sinagot. Bakit hindi niyo po sinagip? Real yun ate, sabi niya, hindi ko kasalanan, sabi niya. And then, Oh my wala God. na ako nasabi, hindi na ako nagsalita. Extra quiz, ganyan. Wala, Parang yun lang I ang did not know inihi that ko. story na. Kasi Hindi hindi, natin alam. For how many years? oo, hindi ko alam. Hindi ko alam. Tapos hindi na ako nagsalita, lumabas na lang ako. Pero nasa isip ko noon, sana hindi ka na lang mamatayan. Lalo na ng anak. Ako, tatay ko yung namatay. Ikaw, wag ka na lang mawala ng anak. Ako naman, in Diba? a sense, si at that time, ako kasi, Gets ko bakit? at that time, kasi hindi ko maano yung style of teaching. Parang for me, too high school. Tapos at the same time, like, there's nothing wrong about being traditional in teaching kasi 'di ba lalo na siya very manual when it comes dun sa letter, dun sa nakalagay sa sobre, nakalagay dun sa letter na handwritten na hindi bawal printed, ganun. Pero hindi ko siya magets kung paano yung way of teaching niya. Tapos si Be, wala akong natutunan sa kanya. Oo, sa totoo lang. Real na real. Wala akong natutunan sa kanya. Parang wala akong nakuha or na-impart na knowledge galing sa kanya, May. Hindi, tsaka Bumagsak. Tag dito, ibagsak mo na kung sino yung- Hindi, I think yung teaching method niya kasi nung panahon na yun. Hindi, add ko lang dun kay blip, blip, blip. Hindi kasi ang problem dun sa kanya, nung nagtuturo siya, parang ramdam mong Ano tamad, siya? tamad na, itang ating malating buwak tas ating ang full bangs. Nabala mo pang grade school yung kaya na. Hindi yung naging, Yung college prof siya pero para siyang guidance counselor. hindi yung napansin ko kasi sa kanya noon, nung panahon, nung nagtuturo siya, parang, wala siyang gana. Oo nga. Tang makantay, Yung maputi-puti yan, di ba? wow, malata, tapos ganyan. Tapos tong interview, gets ko yung point doon sa interview. Di ba, nag-mock interview tayo sa kanya. Kaso very old school yung way, parang hindi siya sumasabay doon sa panahon natin. Ah. I think at that time nung nag-mock job interview, hindi in line din sa mga ina-applyan natin yung type oo. of questions. Like for me, nag-a-apply ako as a radio DJ. Radio DJ, pero parang ako nag-a-apply as engineer. Ganun yung mga type of questions niya. Pero alam mo, hindi naman alam mo kasi, nagiging pangit na lang yung term na bumabawi ka dun sa prof mo para i-evaluate mo siya. Pero the thing is, gaya nga ng sabi ni Hazel, karapatan mo yun.
karapatan mo yun to evaluate. Kasi, paano malalaman ng university kung effective educator siya? Yep. Shit, naging biglang educator. Di ba? Ayun lang, yun lang yung inputs namin dun sa ano nila. Basta huwag kayo muna ako ma-evaluate. Yep. Kasi mas ano talaga. Para makaman naman natin yung mga estudyante yan. At hindi ka OA doon hindi ka sa OA part dun sa na part. yun. To answer your question, you're not OA. Lalo na, nafe-feel niya na parang nadidiscriminate yung physical Oo, appearance niya true. for tinitignan siya ng taas hanggang, True. diba? At Nakaka-insulto saka, naman. school lang ito sa mga pinaka-safest place dapat ma-feel ng isang tao. That is Other correct. than in their home. Ito naman ay about family. Oh, bring it Ang on. ating second letter. Okay. This comes from the subreddit, May Confession Ako. So, may confession ako. Nagmodus kaming magkaibigan sa parents niya. Galing to dun sa Family Matters. Okay. My friend asked me to relate to his family na may sakit siya para lang tantanan siya sa paghingi ng pera. Ay, Masama ang loob ng kaibigan ko sa pamilya niya. Waldas sa mga pinapadala niya. Sumali pa ng networking yung mama niya at naglabas ng abot sa 300K. ay, Pangalawang scam na niya. Yung tatay naman, ipinahiram yung van sa kumpare, 2 days sa Batangas. Pagbalik, nakasagasa ng aso, wasak yung harap. Tapos, bumili ng lote sa kumpare, 3 million. Ayaw makinig sa akin na wag bilhin dahil encumbered yung lupa. Ayun, talo sila sa kaso after spending 300,000 sa abogado. Yung kapatid niya, after graduating last year, nakipag-live-in na. Ayaw daw mag-alaga ng mga magulang. May isa pa siyang kapatid, 24 years old, 6 years na sa course niya. Kumakaldag-kaldag lang sa TikTok. May sponsor daw na doktor at may nabuntis na 2 babae. 18 at 17. 2 months apart. So, ang ginawa niya, 40K padala niya monthly para sa magulang niya. Nando na lahat. Wala na sa mga kapatid. Tapos, sa akin niya in-entrust yung 200K per month. Nakaka 3M na siya. Ibinigay ko na yung ATM at passbook. Walang bawas. Abonado pa nga ako sa pamasahe. It was his idea to pretend that he was sick. Nag-post siya sa account niya na medyo maputla at payat. Edited, of course. Tapos, hindi rin muna siya nagvi-video call. Nagkita kami ng parents niya sa wedding. Sabi nila, yung best friend mo may sakit. Nung nagkita ba kayo sa Dubai last month, matamlay na siya noon. Nakiride na lang ako. Chance ko na to eh. Opo, tita, hindi na nga po kami nakapaglibot the next day kasi mukha siyang pagod. Sana po gumaling siya in Jesus' name. Pero mas mabuti po, isikreto muna natin. Kahit po ako, hindi ko muna siya kinakausap. Sa kaibigan ko, galingan mo ang pagda-diet mo para pumayat ka dyan sa Dubai. Restricted na rin mama mo at papa mo sa akin sa messenger. Kasi nakukonsensya ako sa gimmick nating dalawa. So parang mala breadwinner yes. ang atake niya. Yung binigay mo na lahat, pati kamay at paa mo, walang nangyari doon sa pinaghirapan mo. Bumili pa sila ng lupa na worth 3 million. Anong thoughts mo din? Ikaw muna. Ako Oo na nga. kanina eh. Ako kasi parang for me, wala namang, sa amin kasi, as of the moment, yun lang naman kung problema nilang magkakapatid. Which is, wala namang ang issue. Pero the thing is, sabi ng na okay naman na daw sila. So, wala na. Sa amin kasi walang issue. Kasi pag-aagawa, kami magkakapatid siguro pag-agawan namin yung lupa sa paso ng orchids ng nanay. As of the moment. Pero yung ganito na thought, tsaka I think alam din naman, nakikita ng kuya ko at the same time na hindi naman kami ganun nawaldas sa pera. Unlike this one kasi, biro mo na scam na yung nanay niya ng 300,000 way back before. Tapos humingi ulit ng 300,000. Oo nga. Kasi ang pangit naman mag-victim blaming. Sabihin mo na, bakit mo binigyan ulit ng 300,000? Binigyan mo na pala before. Diba? Like, edi parang sasabihin mo na kasalanan nung sender or kasalanan nung anak na binigyan niya ulit yung nanay niya. Syempre, diba? Parang tayo mga Pilipino, very close family ties tayo. Kumbaga, laging
kung manghihingi yung anak mo, lalo na kung manghihingi yung magulang mo, if you could provide naman, magbibigay ka. Oh, ano? Ikaw. As someone who can relate sa'yo, hindi. Message. hindi feeling ko, first of all, para sa kanya na pumunta sa point na yon, ibig sabihin, tinry naman niya yung best niya na to ask help dun sa pamilya niya. Especially, feel ko naman nakatry siya yung sabihin niya na nahihirapan na siya, ganyan-ganyan. Pero para sa kanya, na pumunta sa point na yon, ibig sabihin, last resort na niya to save himself. Kumbaga, yun na yung pumili siya ng choice. As yung choice niya is pinili niya muna yung sarili niya. Kasi do ako, nakaka-relate ako in a way na kapag provider ka talaga, parang feeling mo wala kang karapatang mag-pause. Kasi wala ka namang pagpapasahan ng corona. Pero, do technically, hindi siya tama kasi nagsinungaling ka. Oo, pangit lang yung naging yun, lalo na, output. di ba may kasabihan tayo, magbiro ka na, wag lang sa may sakit. Wag lang yung magkunwari ka ng may sakit or may sakit sa pamilya mo. Pero gets ko bakit niya ginawa yun. Kasi parang sinasalba niya yung sarili niya kasi malulunod na siya. Ang lalim ng pinanghugutan. Saan bang baul yan? Ikaw, may thoughts ka ba? Ako for me, nandun din ako sa part na na-feel ko sa kanya na parang napuno na din siya. Pero pangit lang yung nakuha niya or naisip niyang Dahilan. way para ipaalam. Loki niya parang nagsinungaling siya eh. Pangit naman sa yun. Pwede naman siguro kung di natin alam yung istorya niya, kung hindi niya talaga maisingit na I'm done, yung Pagod parang na ako ako. naman, di ba? Maybe Kaso, tinry niya pero ayaw tanggapin ng pamilya niya yung pwede din yun. ganon. Siguro, yun nga, pinili niya na yung sarili niya this time, pero hindi ko lang nagustuhan siguro kung may chance na iba na lang sana yung ginamit niyang dahilan, hindi yung may sakit siya. Yun na lang sana. Ayoko sana yung ginamit niyang Yung may sakit. reason. Sabi nga nila, yung sinabi niya kanina na magbibiro pero wag may sakit. At saka lalo na nadadamay at naiipit yung kaibigan niya. Yung friend niya din, Pero ang bait ng kaibigan, in fairness. meron siyang konting side of tolerating, pero tolerating in a good way. Kasi feeling niya baka na-feel na din niya yung kaibigan niyang hirap na hirap. Tama, eh. oo. And for that friend, na tiis-tiisin niya yung pagsisinungaling. Ang ganda ng, siguro na friendship nila. At saka feeling ko dun sa kaibigan niya, tolerating din, pero andun din siya sa lugar or nasa place siya ng wala siya sa lugar para panghimasukan pa yon na, uy, walang sakit yung anak niyo. Wala na siya sa lugar na yun eh. Parang, oo, nasa friend niya na yun. Ano nangyari doon sa sitwasyon? Ang parang tanging magagawa niya na lang white lies para lang makisunod sa flow. Pero wala na siya sa part na sabihin o ilaglag yung kaibigan niya. Ni-restrict niya nga eh. Di ba sinasabing good din yung ginawa niya? Pero kasi di ba may iba na nagpapanggap na death na, disappear, ganyan. Doon mahirap dun sa part. Siguro meron silang communication somehow. Mas nalilesen din yung burden ng o yung worry ng pamilya nila. Pero, yun nga, para pumunta ka sa point na yun, for sure na-exhaust ka na doon sa situation mo. So, at the end of the day, who am I to judge? Yes. Correct. Ayun. Malay mo, di ba? Struggling tayo. Iba-iba lang tayo ng way to cope up things. Oo. At baka yun yung easiest way. Naging for last healing. resort niya na yun. Yun na yung pinaka-last. Ayun. Kumbaga, yun na yun. Yun na yun. Yun na lang yung pinaka-last na naisip niya. Ayun, so yun na. Ay, Tapos na. Yun na. Yun na yung mga thoughts namin and all. So, ayan, kindly say your IG handle, saan nila kayo makikita, saan nila kayo mahahanap, kung sakali may maghanap man sa inyo. oo nga. Mauna ka na, te. Sige, mahahanap niyo ako sa IG via S. Beverly Jill. At mahahanap niyo rin ako sa TikTok, S. Beverly Jill as well. And Lily's Vlogs on Facebook and YouTube. Effect. Sa content. Thank you for guesting us tonight. Ay, oo nga, mama. Diba? Thank you, mama. Thank you for having me Yes. twice. True. Mamu. Mamu. Mama. So, follow nyo ako sa Instagram at SaySayDCP. And sa TikTok, it's HDCP. That's IDS HDCP. Sa Facebook, Chi De La Cruz. So, yun. Thank you, mama, for guesting. Available. Single ako for 2 years. Ready na ako. Ayan, so... Single yan, ha? Oo nga. Ano na siya? Libre na lang. Okay. Go naman, me. Hindi na kayo rebound. Ayan, just make sure just to, sabi nga ni Ina Evans, Dream, Believe, Subscribe. Subscribe kayo din sa The Kep channel. Ayan, so, thank you so much. And, babu.
Ay, hindi, nakalimutan ko. Charot lang, bago ako magbabu. Lahat ng stories, I will be linking down sa description para mabasa nyo at mapayuhan nyo rin sila. Let us know anong stories or Reddit threads ang gusto nyong ma-feature namin next time. Yeah, that is correct. Clock it! Babu. Sakit ang tiyan ko, be. Ang asim pala nito.